Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yon. So wala tayong ginawa today. So nandito lang tayo sa bahay. Sabi ko nga ang ganda ng suot ko today, di ba? So napansin ninyo. Kasi syempre nainggit ako kay Geisel Ortega kasi si Geisel kasi sobrang ganda niya. Charot. So yon. Alam mo yon, ang sobrang ang famous niya ngayon. Nakakaloka ang kasikatan ni Geisel Ortega. So sabi ko, nainggit naman ako. Charot. So yon. So wala, lambing ko lang yung kay Geisel kagahapon. Niloloko ko kasi siya. Sabi ko, Geisel, nainggit ako sa iyo. Grabe, pinag-uusapan ka ng buong mundo. 'Di ba? So yun. So sa mundo ng pageantry talagang, oh my gosh, sino ang hindi makakakilala kay Geisel Ortega ngayon? Sikat na sikat siya. So, good luck and congratulations, Geisel. So, yun. So, manonood sila ng Miss Universe Philippines. Sa mga nagtatanong sa akin, Mama Sam, hindi ka ba manonood ng Miss Universe Philippines? Hindi, wala akong pera. Sarot. Hindi. Kasi may pasok na kami ng 20. So, eto na yung open ng school namin. Actually, sa next week open na. Kaya lang, mag-start ako mag-work sa 20. So, nakakalungkot pero wala naman tayong magagawa. So, yon. So, ganun talaga. Next time siguro pwedeng next year o sa mga susunod na taon, ayun, pwede na ako sa Miss Universe Philippines. So, ngayon, abang-abang lang muna tayo ng mga update dito. Ganon! So, I'm so excited na. Excited na kayo kasi malapit na nga yung coronation night. Talaga namang kaabang-abang na talaga ang mga girls dito. To be honest, lahat naman sila magaling. So, hindi natin alam kung sino nga ba ang kokoronahan. Siyempre, marami tayong nakikita at yung mga galawan ng mga girls. But guys, kasi ang isa sa mga inaabangan talaga natin, yung preliminary at yung kanilang closed door interview. Kasi doon talaga makikita natin kung sino nga ba ang shine like a diamond star sa mga kandidatang to. So yun talaga yung importante. At dito malalaman natin, I think huli na natin dito. Sa ngayon hindi natin mahuli kung sino nga ba ang mananalo. Kasi lahat naman magaling. Lahat may binubuga, lahat ay talagang masasabi natin palaban. So sa mga front runner, ang lakas ng front runner over sa mga baguhan. So saan ka pa? 'Di ba? At eto nga, sabing gano'n, Mama Sam, bakit si Bulacan at saka si Zambales ay hindi makaariba ng bonggang-bongga? Tingin ko daw ba makakatungtong sila sa top 5? Tingin ko daw ba kaya daw ba nilang talunin itong si Taguig at saka si Atisa? To be honest, kaya. Bakit naman hindi? Candidate sila. Pero kasi depende yun kung paano nila pinalakas yung pangalan nila. Paano nila pinalakas yung sarili nila as a candidates. Kasi syempre, si Atisa Manalo, bago pa lang siya dumating dyan sa Miss Universe Philippines, Atisa Manalo na yan eh. So, pinag-uusapan. So, possible bang matalo ang isang Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Guys, to be honest, yes, possible. Sa sobrang lakas ng mga kandidata, possible siya na mawala sa eksena. Possible siya na hindi siya ang makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines. Depende na lang yun sa kanya kung hahayaan niya na makalusot at makasingit yung ibang kandidata. Pero guys, to be honest, kapag tinignan mo kasi yung laban niya sa competition, ako ang nakikita ko kasi dito kay Quezon Province, consistent kasi siya from the start until now. And then yung iba, hindi makasingit talaga. So, nakakasingit man, pero ang Atisa Manalo, nandiyan pa din. So, syempre, maingat si Atisa Manalo sa laban niya. Syempre, malaking kakulangan doon kapag natalo si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Nakakaloka yan. Pero maliit na porsyento lang yung nakikita ko na matatalo si Atisa. Yes, possible, pero sobrang liit lang. Bakit ba hindi makaariba itong si Bulacan? Possible bang manalo din si Bulacan? To be honest, yes, si Chelsea Manalo, maganda ang
performance na ipinakita ni Chelsea Manalo dito sa competition. At kung titingnan mo si Chelsea Manalo, talagang may charm, may talino, may body. So, hindi imposible. Pero depende na lang yun sa kanya kung paano niya ilalaban talaga yung sarili niya. Kasi, ang nakita kong kulang kala Chelsea Manalo, yung publicity nila, yung ingay ba sa social media. So, doon medyo kulang siya doon. And then, yung mga pasabog niya na dapat nakikita natin day by day, kung ano ba yung mga paandar. Kasi kung tutuusin kung ako yon, ay nako, eksena ako. Pero syempre siguro sa kakulangan din ng budget. Hindi din naman natin alam kung 'di ba, kung ano yung team nila. So, syempre, i-consider mo din yun talaga. Parang itong si Mandawi, magaling si Mandawi, maganda umeksena si Mandawi, matalino si Mandawi, pero yung eksena kasi na yung styling, yung pasabog, ayun, doon sila nagkukulang. Hindi katulad ng kala Atisa Manalo na talagang bago pa lang dumating ang isang Atisa Manalo, Atisa Manalo na yan, may paandar. And then, from first runner-up sa Miss International. Tapos, pag dumating dito sa Miss Universe, talagang hindi talaga nagpapabaya. So, ayun talaga yung lamang doon ni Atisa Manalo. At ang hirap kabugin kung ako si Chelsea. Pero, kung titignan mo naman, si Baguio naman, naka-eksena naman ng bonggang-bongga, di ba? So, it's about yung styling talaga ng girls. Kung paano siya magpapaandar sa kada laban niya. Kasi kapag ginayaan mo lang na parang, sige maganda naman ako, sige rampa na lang ako. Tingnan mo si Taguig. Si Taguig, kahit sabihin natin, complete package si Taguig, mag-aaninlangan ka pa rin sa kanya na kung hindi siya mananalo. Meron siyang potential or meron siyang porsyento na talaga, ay, kaya manalo ni Taguig. Ayun talaga, meron. Pero kung pag-uusapan natin yung laki ng porsyento, hindi mo siya ma-sure kasi sobrang sa mga ipinakita niyang mga galawan dito na parang ikaw mismo nangangapa ka sa kanya na parang lalaban ba to, papalo ba to. Pero kung body, beauty, and brain, talagang masasabi mo naman, ay may ibubuga naman talaga itong si Taguig, yung ganda pa lang. Pero nandoon ka na magdadalawang isip ka sa kanya kasi nga yung consistency na kung paano sila nagpapaandar. So doon talaga nakulangan ako kay Taguig. But potential pa din na mag-corona. So, ganun din si Bulacan na parang nagkulang kasi siya doon sa pasabog niya araw-araw sa mga eksena niya. Kung katulad siya ni Baguio na talagang, magdadalawang isip ka kasi parang umaarangkada si Bulacan. But, isa pa sa mga nakikita ko din si Zambales. Si Zambales naman, grabe ha, talagang may laban talaga ang Zambales sa competition. Dahil iba ang ipinapakita. So, kaya ba tumungtong sa top 5? Depende. Kasi alam ko magpapasabog din si Zambales talaga pagdating sa evening gown. Kasi yung mga napapanood kong laban niya, talagang may binubuga siya pagdating talaga sa mga evening gown na sobrang antindi talaga ng mga pasabog niya. And then, nandoon din ako kay Zambales na maganda yung performance level. Maganda yung eksenang ipinapakita. So, mahina lang si Zambales pagdating sa com skills. Ayun, yung doon lang siya medyo parang feeling ko baka madali siya doon ng bonggang-bongga. Pero kung kay Zambales at kay Bulacan, I think mas kayang kumabog sa com skills ni Bulacan. Kasi si Bulacan talaga, grabe talaga ang talino ng batang to. Sobrang panalo din talaga. Plus yung charm. So, parehas naman silang maganda pero magkaiba yung ino-offer na ganda. But abangan natin kung paano nila patataobin si Atisa sa competition ni Zambales at saka ni Bulacan. Ang tanong, kaya nga ba nilang pataobin ang isang Atisa Manalo sa competition? So, yon. So, ako naman, I think kaya nila. Pero depende sa mga ipapakita nilang laban, depende sa ipapakita nila sa competition, at depende kung paano ba nila to pinagandaan ng todo-todo. May chance na kaya nilang pataubin ang isang Atisa Manalo, pero tulad nga ng sinabi ko, depende pa din yon. At depende din kay Atisa Manalo kung mag-giveaway talaga siya sa iba. Parang feeling ko hindi. Kasi ayun nga, Diyos ko, kita ba naman ninyo, marunong talaga siyang mag-ayos sa sarili niya. So, yun, nakakaloka. Tinignan ko yung Instagram. Grabe, siya pala yung nag-makeup nung Natcos
na competition nila, siya pala yung nag-ayos nun. Ganun siya kagaling, o, di ba? So, doon pa lang, no, parang marunong ka na mag-carry on sa sarili mo, kung paano mo aayusin yung sarili mo. And then, either si Pampanga, ganun din, marunong din talaga siya mag-ayos ng solo niya. Di ba na wala silang team-team? Parang, alam mo yun, yung ikaw lang talaga mag-aayos, oy, winner yan. And then, I think yung discipline, saka yung experience kasi ni Atisa talaga. So, yun talaga yung nagpapanalo talaga sa kanya dito. Kasi, iba na yung level, di ba? So, yun. So, kaya, mahirap pataubin. Hindi, kayang pataubin ni Bulacan at saka ni Zambales, si Atisa, pero hindi ganong kadali. Hindi siya basta-basta lang. So, maliit yung porsyento na kaya nila ipanalo to over Atisa Manalo. Pero tingnan pa rin natin kasi 'di ba, sabi ko nga marami pa rin talagang malakas katulad ni Baco or Taguig o 'di ba. So yun, good luck. Good luck sa kanila. Anyway, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo kung papantayan ni Bulacan si Atisa Manalo at saka ni Zambales, tingin ninyo kaya-kaya nila pataubin si Atisa Manalo. So, i-comment mo yan sa below para alam ko kung ano ang sagot mo dyan sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, thank you so much. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.